the reason for everything. And ang text po natin ngayong gabi ay matatagpuan natin sa Romans chapter 11 verse 36 at sa Proverbs chapter 16 verse 4. So, hayaan nyo po na basahin ko ang salita ng Panginoon. And sabi niya, for of Him, and through Him, and to Him are all things, whom be glory forever. Amen. Sabi niya, the Lord had made all things for Himself, yea, even the wicked of the devil, even the wicked of the day of evil. So, sabi niya po, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. At sabi niya, ginawa ang Panginoon ang bawat bagay na ukol sa Kanyang sariling wakas, oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. So, purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Lord God, we are here po na sama-sama mag-aaral ng iyong salita. Nawa po ay ikaw ang magbigay sa amin ng sapat na pagkaunawa sa iyong salita. Hiling po namin na ikaw po ang manguna sa kalagitnaan namin sa gabing ito at ang iyong salita po ang maipahayag, Lord God. Lukibin mo, Lord Panginoon, ng pagmamahal mo ang bawat isa sa amin at ikaw po ang manguna sa akin, O God. Itago mo, Lord Panginoon, ako sa iyong likuran at ang iyong salita, Panginoon, ang maipahayag. Salamat po sa iyong paggabay at pag-ingat sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming sinasamo at dinadalangin sa pangtamis ng pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. So ngayon pong gabi, ang pag-aaralan po natin is the reason for everything. Ayan. Kung tatanungin po natin ang ating mga sarili, ano ba ang reason? Ano ba yung reason natin bakit nandito tayo sa mundo? Maaaring sabihin mo sa sarili mo na ikaw ay napadaan lang, or dahil ako'y naririto sa mundo dahil may maganda kang mangyayari sa buhay mo, or dahil magiging successful ka, o dahil may mission ka pang dapat gawin. Tayo po ay may mga katanungan sa ating mga sarili. Ano ba yung reason kung bakit ako narito sa mundo? Ano ba ang reason or kadahilanan na tayo ay naririto sa mundo? The ultimate goal of the universe is to show the glory of God. It is the reason for everything that exists, including you. God made it all for His glory. Without God's glory, there would be nothing. So, kung wala po ang kawalhatian ng Panginoon, hindi po tayo mag-e-exist dito sa mundo. So, hindi tayo isisilang dito sa mundo. Kumaga, hindi tayo mag-e-exist. Ayun. Dahil po sa kanyang kaluwalhatian, kaya tayo nandito. At kung hindi po dahil sa kanya, tayo ay wala rin po dito sa mundo. So, what is the glory of God? Ano ba ang kaluwalhatian ng Panginoon? It is who God is. It is the essence of His nature, the weight of His importance, the radiance of His splendor, the demonstration of His power, the atmosphere of His presence. God's glory is the expression of His goodness and His other instinct eternal qualities. Ito po yung nagpapatunay ng kanyang kahalagahan, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pagde-demonstrate or pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagpapahayag sa kanyang kadakilaan sa lahat. Mararamdaman po natin ang kanyang kahalagahan kung ikaw ay isang mananampalataya. Hindi kumpleto yung araw natin na hindi tayo nananalangin or hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Dahil alam mo na napakahalaga ng Panginoon sa iyong buhay. So, hindi lang sa panalangin o pakikipag-usap sa Kanya, kung hindi sa pagbabasa ng Kanyang salita or pagbabasa pag meron kang devotion, daily devotion. Pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan. Alam po natin kung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Alam po natin ang Kanyang kapangyarihan. Ang mga bagay na imposible ay nagiging imposible. Ang mga bagay na imposible ay nagiging posible. Sabi nga po niya sa Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Di po ba?
Ganyan po ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam po natin na marami siyang mga himala na ginawa sa buhay mo, sa buhay ko, di po ba? Dahil ikaw mismo ang magpapatunay kung paano makapangyarihan ng Panginoon. Dahil may mga bagay na ginawa ang Panginoon sa ating buhay. Not only for me, alam ko sa inyo rin po, maraming ginawa ang Panginoon na talaga namang hindi nyo inaakala, hindi nyo sukat akalain, na mapapatunayan na natin na ganun pala kadakila ang Panginoon. Di po ba? Ang kanyang kaluwalhatian ay nagpapatunay ng kanyang kadakilaan. Hindi lang po ito sa lupa, kung hindi maging sa langit. Di po ba? Where is the glory of God? Nasaan ba ang kaluwalhatian ng Panginoon? Tumingin po tayo sa ating paligid. Everything created by God's reflects His glory. So makikita po natin yan. Kahit po saan, mula sa maliit na bagay hanggang sa Milky Way man yan, maging sa pagsikat ng araw at paglubog ng araw, mga bituin sa langit, maging mga bagyo at maging mga panahon. Creation reveals our Creator glory. Yan po ang nagpapatunay ng kanyang kadakilaan. So kahit saan po tayo tumingin, makikita po natin yung glory o yung kadakilaan ng Panginoon. Maging ikaw, maging ako, maging mga bagay na nakikita natin, maging sa maliit man yan hanggang sa malaki, yan po yung nagpapatunay ng kadakilaan ng Panginoon. God is powerful, that He enjoys variety, loves beauty, is organized, and is wise and creative. Ganyan po ang Panginoon natin. Ang Panginoon po natin ay Diyos ng kaayusan. Ayan. Powerful po ang Panginoon natin dahil nilikha niya tayo ng magkakaiba. Di tayo pare-parehas. Kasi kung pare-parehas tayo, di tayo magkakamukha yung mukha natin. Parang ang hirap naman nun, di ba? So, lahat mayaman, lahat mahirap. So, kinreate po tayo ng Panginoon na hindi po tayo pare-parehas. Na tayo po ay magkakaiba. Yan. So, hindi po tayo maging pare-parehas. So, may gwapo, may maganda, may sexy, may yummy, chubby yummy, ganyan, di po ba? So, hindi tayo, kumbaga, kinreate tayo ng Panginoon ng may creativity. Yan, creative siya kasi eh. So, hindi niya tayo nilikha ng pare-parehas. Sabi po sa Psalms 19 verse 1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan na gawa ng kanyang kamay. So, lahat po ay nilikha ng Panginoon, lahat ng bagay, maging tayo ay nilikha ng Panginoon. Ito po ay nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Sa pamamagitan po ng kanyang kaluwalhatian, pinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan. So, number 1 po, He revealed it first in the Garden of Eden. So, ang kanya pong kaluwalhatian ay pinakita niya, umpisa pa lang, nung when man was created, God prepared an environment for him called the Garden of Eden. The word Eden speaks of an area of delight and was situated towards the sunrise, from which the light would come, as the trees need the sunlight of growth and development. So, nagpapakita po dito yung environment na God prepare for us. Una pa man, ginawa na niya yung environment para sa tao. So, ito po yung nagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, ginawa na po ng Panginoon una pa man, di po ba? Na yung environment natin kung saan tayo mamumuhay. So, yun pa lang po, nagpapakita na po ng kadakilaan ng Panginoon. And number 2, in Mount Sinai. So, kung titingnan po natin sa Exodus chapter 34 verse 29, ang sabi po doon, at nangyari nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ng tapyas na bato ng patotoo sa kamay niya. Nung bumaba sa bundok ay hindi nalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pagkikipag-usap niya sa Diyos. 30, at nang makita ni Aaron ang kanyang mga anak na Israel si Moises, narito ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag at sila'y natakot na lumapit sa kanya. So,
Kapag tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon or nasa presensya ng Panginoon, tayo po ay nagliliwanag. So, nagre-reflect po yung kadakilaan ng Panginoon sa atin. So, makikita po yan kung tayo, kumbaga po, pag nakikipag-usap tayo at ang presensya ng Panginoon ay nasa atin, nare-reveal po yung, or nagre-reflect yung kadakilaan ng Panginoon sa atin. So, makikita, maski yung office mate mo, yung mga kasama mo sa bahay, mga kaibigan mo, kumbaga nakikita nila yung kadakilaan ng Panginoon sa'yo, because kahit na hindi mo sabihin, nagre-reflect sa'yo yun. Kasi nasa presensya ka ng Panginoon. Kumbaga, makita ka pa lang nila, iba na yung aura mo, iba na yung dating mo, kasi nasa presensya ka ng Panginoon. At ito yung nagpapatunay na parang sa kalwalhatian ng Panginoon. Nasa iyo yung kalwalhatian ng Panginoon. So, number 3 po, is then through Jesus. God's glory when He gave Himself for us. Makikita po natin ang kanyang kalwalhatian dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Hinugasan niya ang ating kasalanan ng ganun po kapag mahal ang ating Panginoon. So makikita po natin yung tunay na kadakilaan ng Panginoon dahil yung ginawa niya, natubusin niya ang ating mga kasalanan, na siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So, makikita po natin dun yung kalwalhatian ng Panginoon sa atin. So, ito po yung nagpapatunay na ang Panginoon po ay binigay niya ang kanyang sarili para iligtas tayo. Saan po tayo ililigtas? Sa kamatayan. Doon po nagpapatunay na talaga yung kalwalhatian ng Panginoon. So, number 4 po, and now through church. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 21, To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation forever and ever. Amen. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. So, it was portrayed as a consuming fire, a cloud, thunder, smoke, and brilliant light in heaven. God's glory provides all the lights needed. So, sabi po niya dito, through church. Di po ba? Na alam naman natin na once na tayo ay pumupunta ng church, tayo po ay nakapagbibigay po ng papuri, ng pagsamba sa Panginoon. And na doon po tayo natututo, doon po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. So, doon lang po sa pag-a-attend natin ng Bible study, sa pag-a-attend natin ng church. So, nakikita po natin doon yung kadakilaan at kalwalhatian ng Panginoon. And then, sabi po niya, the Bible says in Revelation 21 verse 23, And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God is lightened in the lamp of the lighter thereof. Ang kalwalhatian po ng Panginoon ay makikita natin sa ating Panginoong Jesus. He is the light of the world. Alam po natin na siya po yung ang ilaw ng sanlibutan. Siya po ay nagliliwanag dahil kung tayo, sabi ko nga po, kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon, tayo ay magliliwanag. Tayo ay makikita yung reflect sa atin. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, Yaman ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo Jesus. Sabi na din po niya sa Hebrews chapter 1 verse 3, palibhasa siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaas-taasan. Jesus came to earth so we could fully understand God's glory. Naparito ang Panginoong Hesukristo sa lupa upang makita natin ang kanyang kadakilahan at ang kanyang kaluwalhatian. So sabi po dito po sa John chapter 1 verse 14, At nagkataawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya
at katotohanan. God's integrity glory is what the possess because He is God. It is nature. We cannot add anything to His glory, just it would be possible for us to make the sun shine brighter. But we are commanded to. Tayo po ay kinumand ng Panginoon. Number 1 po is declare, recognize His glory. Sabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 24, sabi po doon, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng bayan. So, i-declare po natin and recognize His glory. So, kailangan po natin i-declare natin, i-recognize po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paanong paraan po? Sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, hindi lamang, yan, sabi niya, hindi lamang sa lahat ng bansa. Yun po yung nagpapatunay. So ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. So, i-declare po natin kung paano po kumilos ang Panginoon. Ipagsigawan natin kung paano tayo binless ng Panginoon, kung paano tayo pinagpala. I-declare po natin yun. And i-recognize po natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. And then number 2 po is worship and honor His glory. So makikita po natin yan sa Psalms 29 verse 1 and 2. Ang sabi po niya, mangagbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan, inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan at kabanalan. So nakikita po dito na kailangan natin na papurihan ang Panginoon at i-honor natin ang kanyang i-honor natin siya, sambahin natin siya. At ibigay po natin, ang sabi niya, ibigay kayo sa Panginoon sa kaluwalhatian at kalakasan. So, kailangan po tayong mag-worship sa Panginoon when we are, na meron tayo, na malakas pa tayo. Hindi tayo magsisilbi o magbibigay or magpapagamit sa Panginoon kapag matanda na tayo, pag may sakit na ba tayo. Diba, ang sabi po dito, ang sabi niya, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. So, habang malakas pa tayo, dapat magbigay na tayo at magpagamit na tayo sa Panginoon. Then sabi niya, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. So, ibigay po natin yung kaluwalhatian na karapat-dapat para sa Panginoon. Sabi niya, at inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan at kabanalan. So, sambahin natin ang Panginoon sa kagandahan at kabanalan. Hindi natin kailangan ba kapag sasambahin natin ang Panginoon kapag okay lang tayo. Sambahin po natin ang Panginoon nasa gitna tayo ng kagipitan, nasa gitna tayo ng pagdurusa, o sa gitna tayo ng mga trials. Sambahin po natin ang Panginoon nang tayo ay may problema man o wala. Sambahin po natin ang Panginoon at doon po natin nakapagbibigay po tayo ng kaluwalhatian para sa Panginoon. And number 3 po is praise His glory. Ayan. So, makikita po natin yan sa Psalms chapter 66 verse 2. Ang sabi doon, awitin ninyo ang kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Paluwalhatian ninyo ang pagpupuri sa kanya. So, kailangan po nating awitin ninyo ang kaluwalhatian ng kanyang pangalan. So, dapat magbigay tayo ng kapurihan, magbigay tayo ng papurihan natin siya sa pamamagitan ng kaya natin papurihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawit. Diba, the more na tayo kumakanta, tayo nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Na pag ang kinakanta natin ay talaga namang maka-Diyos na makatugtugin, di po ba? Tayo nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Na-praise natin siya. And number 4 po, reflect His glory. So, makikita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ang sabi po doon, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng isa-isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nagbabago tayo gayong ding larawan
larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya mula sa Panginoon na Espiritu. So bakit po? Because God deserves it. We owe Him every honor we can possibly give since God made all things, He deserves all the glories. Nararapat po sa Panginoon ang mataas na pagpurit pagsamba para lang sa ating Diyos. Di po ba? Nararapat lang po na ating nilabigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bagay. Ang lahat ng nakikita mo na naririto sa buong mundo, ang lahat ng bagay na yan ay nagmula sa Diyos. Di po ba? So nararapat lang, nagbigay tayo ng kapurihan, magbigay tayo ng pagwalahati sa ating Panginoon. Sabi po na sa Revelation 4 verse 11, sabi niya, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. So ang Panginoon po, deserve lang po niya na tayo bigyan natin siya ng pinakamataas na papurit pagsamba dahil siya po ang may gawa ng lahat ng bagay na meron tayo. Di po ba? Sabi niya po, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nagsisilitaw ng alikha. Dito po sa mundo, dalawang bagay lang po ang nilikha ng Panginoon na siya'y nagkamali, na hindi siya nakapagbibigay ng kaluwalhatian. Hindi siya nagkamali. So, may dalawang bagay na nilikha niya na hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Unang-una po is yung fallen angels. Yan po yung tinatawag na demons. And number 2 po is tayo na mga tao. Lahat po ng kasalanan ay nagiging ugat, kaya hindi tayo nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kasi po, dahil sa ating mga kasalanan, so kung tayo ay nakakagawa ng kasalanan, so hindi po tayo nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Dahil kung tayo po ay gumagawa ng kasalanan, hindi po nalulugod ng Panginoon. Minsan po, ang kasalanan ang nagiging hadlang. Ito po yung nagiging hadlang upang tayo makapagbigay ng papuri at kaluwalhatian sa Panginoon. Minsan po nagiging pasaway tayo o minsan nagiging mapagmataas tayo. Ito po yung mga kasalanan na nagiging bunga kung bakit tayo hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. So kung ang ating puso po ay balot ng kasalanan o tayo may ginagawang kasalanan na tagong kasalanan o kasalanang lantad man yan or taguman, kahit na ano po ang gawin natin, hindi tayo makapagbibigay ng papuri sa Panginoon unless na tayo'y magsisi at magsisi tayo sa Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, For all have sinned and come short for the glory of God. So, dahil po tayo'y makasalanan at hindi po tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Di po ba? At ang lahat na nagkasala ay hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil po sa ating mga kasalanan. Dahil po walang matuwid, wala kahit isa. Kahit isa po sa atin hindi makapagbibigay ng kaluwalhatian na para sa Panginoon kung itong pong kasalanan na ating nagagawa ay hindi po natin siya napapapurihan. Pero po ang mamuhay sa kaluwalhatian ng Panginoon ay isang napakalaking achievement na magagawa o maa-accomplish natin sa ating buhay. Di po ba? Sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 7, At sino na gaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin, mula ng aking itatag ang matandang bayan, at ang mga bagay na dumarating at ang mga nangyayari ay ipapahayag nila. Even everyone that is called by my name, for I have created him for the glory I have formed him, yea, I have made him. Dapat po itong unang magiging goal natin. So, paano ba ako makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Sabi po ng Panginoon sa Ama, sa John chapter 14 verse 7, Niluluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na pinagagawa mo sa akin. Jesus honored God by fulfilling His purpose on earth. We honor God at the same way. When anything in the creation fulfill its purpose, it's bring glory to God.
Dapat po maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sundan po natin yung kanyang yapak. Ang mga ibon po ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon sa pamamagitan ng sa kanyang paglipad, sa kanyang pag-awit, ang kanyang pugad at ang mga bagay na mga activities ng mga ibon po ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. So, even po ibon, nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, di po ba? Maski po yung mga uod, di po ba? Nakapagbibigay din po ng kaluwalhatian sa ating Panginoon, maging ang langgam at ang mga hayop. Marami pong kaparaanan kung paano natin papupurian at hulatian ng Panginoon. Kung yung hayop nga po, langgam, di po ba? Ibon, nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. How much more tayo? Di po ba? Na tayo na nilikha ng Panginoon. So, marami pong kaparaanan kung paano natin papurihan at walhatiin ang ating Panginoon. So, number 1 po na dapat nating kaparaanan na para natin siya mapupurihan, we bring glory by worshiping Him. Worship is our first responsibility to God. Ito po yung unang responsibilidad natin sa Panginoon. We worship God by enjoying Him. Purihin po natin ang Panginoon ng may kagalakan. Di po ba? So, the more na tayo ay nagpupuri sa Panginoon, dapat nandun yung joy natin, nandun yung talagang masaya tayo na nagpupuri sa Panginoon. Di po ba? Not only na, papupurihan ko ang Panginoon kasi responsibilidad ko. It's not like that po. Dapat purihin natin ang Panginoon ng may kasiyahan, ng may joy. Di po ba? Sabi po niya, in commanding us to glorify Him, God is inviting us to enjoy Him. So, dapat po i-enjoy po natin. Kasi kung hindi tayo nag-i-enjoy, paano natin na mapupurihan ng Panginoon kung hindi tayo nag-i-enjoy sa pagpupuri sa Kanya. So, kailangan po, nandun po yung enjoy natin at nandun po yung talagang yung kagalakan na tayo ay magpuri sa Panginoon. Gusto po ng Panginoon na papurihan natin siya ng may pagmamahal, ng may pagpapasalamat, at ng may kaluwalhatian po. Hindi po yung nagiging obligasyon na lang natin kung kailangan natin na natin ng may kagalakan at pasasalamat. Di po ba? Nawawalhati po natin ng Panginoon kapag tayo ay kontento sa Kanyang presensya. Di po ba? Dapat maging kontento tayo sa presensya ng Panginoon. Na hindi na natin kailangan na mag-isip pa ng kung ano-ano kasi kontento na tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat para sa Kanyang kadakilaan. Mapupurihan po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Kahit po hindi kagandahan ng ating mga boses. Pero pag umawit tayo sa Panginoon, sabi nga po, di po ba? Hindi naman tinitingnan ang boses mo kapag ikaw ay umaawit at nagpupuri sa Panginoon. Kasi po ang Panginoon hindi naman tumitingin sa ganda ng boses natin. Hindi tumitingin kung ikaw ay gwapo, kung ikaw ay maganda, ikaw ay magaling tumugtog o ano pa man. Kasi ang tinitingnan po ng Panginoon yung puso natin, kung paano tayo magpuri para sa Kanya, kung na-enjoy ba natin ang pagpupuri sa Kanya. Ang Panginoon po tumitingin po sa puso natin, hindi po sa ating pagkatao, kundi po sa puso ng bawat isa sa atin. So, hindi lang po yun. So, nakapagbibigay din po tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon sa katulad po na kapag tayo nagbabasa ng Kanyang mga salita. Kung tayo nananalangin at nakikipag-usap sa Panginoon. Di po ba? So, yun po nakapagbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin dahil tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita dahil once po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon. Kumbaga, yung gusto natin na kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Di po ba? So, ang pagsampo po at pagpuri sa Panginoon, kailangan po natin i-enjoy. Kailangan po natin ng Panginoon, mahalin natin siya at ibigay natin ang sarili sa Kanya at tayo po'y magpagamit sa Kanyang gawain. Kapag pa tayo ay nagpagamit sa Panginoon sa Kanyang gawain, nalulugod po ang Panginoon sa atin. Kahit po sa ating program dito po sa One Way Jesus, di po ba? Kahit mag-opening song ka,
Di po ba? Opening song, opening prayer, or pagbibigay ng insight, maging closing song ka man, or closing prayer, or pagbibigay ng testimony, o pag-awit, di po ba? O yung yung pagwe-welcome lang sa mga visitors natin o sa mga dumarating, yun po ay isang gawain na tayo po ay nakapagbibigay ng kapurihan, ng kaluwalhatian sa Panginoon. Maski po sa ating mga local church, marami po tayong mga ministry na dapat nating gawin. Pwede tayo na pumasok sa music ministry, di po ba? Marami pong ministry sa church, sa Assyrian ministry, di po ba? Marami pong ministry sa church na dapat na tayo sumali. Dahil po ito po ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sabi po niya sa Romans 6 verse 13, at huwag ninyong ipailalim ang kapangyarihan ng kasalanan ang alinman bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling nabuhay at ihandog ang kanyang buong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Di po ba? So, kailangan po na tayo po'y magpagamit. So, huwag po tayo na nahihiya ako. So, alisin po natin ang hiya natin. Kung pagbibigayan ng kapurihan po sa Panginoon, dapat laging taas noo ka, di ba? Di ba? Dapat taas noo kahit kanino dahil Kristiyano ako. Di mo ba? Huwag tayong mahiya na ipangalandakan na tayo ay Kristiyano, na tayo ay anak ng Diyos. Di po ba? So, huwag po tayong pailalim sa kasalanan at maging kasangkapan ng kasamaan. Tayo po ay pasakop sa Diyos at ihandog ang ating pagkatao at maging kasangkapan ng katuwiran. Magpagamit po tayo sa gawain ng Panginoon. And number 2 po, we bring God's glory by loving others believers. Ayan. So, nakapagbibigay po tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa natin mananampalataya. Ayan. So, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ay naging part na po tayo ng kanyang pamilya. Isang pamilya na po tayo na sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Bilang isang pamilya po, tayo po ay magmahalan at mahalin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ayan, welcome home po sa mga bagong pasok. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 14, sabi po dito, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid na hindi umiibig ay nananatili sa kanyang kamatayan. So sabi po sa Romans 15 verse 7, sabi nito, tanggapan kayo gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. So responsibilidad po natin ang bawat isa. Kasi po magkakapatid na po tayo eh. Di po ba? Magkakapatid po tayo dahil iisa po ang ating Ama. So magkakapatid po tayo. So kailangan po responsibilidad po natin ang bawat isa sa atin. So kailangan po magmahalan tayo. Hindi po dapat na tayo magsiraan. Dahil ang pangit naman tingnan na iisa yung ating Ama tapos nagsisiraan tayo, di po ba? So kailangan po magmahalan tayo. Nandun yung unity, nandun yung pagkakaisa at nandun yung pagmamahalan sa bawat isa. We give glory by becoming like Christ. Once we are born in God's family, we want us to grow to spiritual maturity. Spiritual maturity is becoming like Jesus in the way we think, we feel, and act. The more you develop Christ-likeness, the more you will bring glory to God. So, nung tinanggap po natin Panginoon, binigyan po tayo ng panibagong buhay. Ang mamuhay po tayo sa nais ng Panginoon na magpatuloy po tayo kung paano baguhin ang ating pag-uugali ng naaayon at maging kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 11, at puspos ng magagandang katangian kaloob sa inyo ni Kristo Jesus sa rangalan at kapurihan ng Diyos. Mahalin po natin ang mga kapatid natin. Kung kailangan po nila ng tulong, extend po natin yung ating kamay para sa kanila. Ipanalangin natin sila at magbigay po ng kalakasan sa isa't isa. Di po ba?
Kaya nga po kung minsan nandito tayo sa room, nagbibigay po tayo ng kalakasan at nagpapalakasan po tayo sa bawat isa sa atin. Magmahalan po tayo, huwag tayo magsiraan, huwag tayo magchismisan. Huwag po nating i-judge yung ating kapwa nang hindi naman natin alam kung ano yung ugat ng pinagmulan. Huwag po tayo, bilang po isang anak ng Diyos at magkakapatid po tayo, hindi po natin kailangan na dapat ipagtanggol natin yung ating mga kapatid na hindi natin kailangan siraan, hindi natin kailangan na i-judge nila dahil wala tayo sa sitwasyon na meron sila. Di po ba? Saka hindi po maganda yun na tayo bilang isang Kristiyano ay maging ganun po yung ating ugali. Di ba po? Kailangan na tayo bilang tayo maging becoming like Christ tayo. Di po ba? Kailangan nagre-reflect yung kadakilaan ng Panginoon sa atin. So number 3 po is we bring God's glory by serving others with our gifts. Di po ba? Bawat po sa atin ay nilikha ng Panginoon na kakaiba or unique sa mga talent, skills, and abilities. Yung pagiging word po natin ay hindi po aksidente. Hindi po binigay ng Panginoon yung abilities na meron tayo para sa sarili ng natin. May purpose po yan. Ibinigay po yan sa atin ng Panginoon para maibigay natin sa iba at magamit natin sa iba at makatulong sa iba. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos ay gamitin ninyo ang kapakinabangan ng lahat ng katangian na tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo ang mga paglilingkod ng lakas ng loob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Kung ano po yung meron tayo na pinagkaloob ng Panginoon, gamitin po natin. Marami pong ministry na pwede ang talent natin na ibibigay sa atin. Magamit po natin sa pagpapaluwalhati sa Panginoon. Kung maganda ang boses mo, gamitin mo yung gift na binigay ng Panginoon sa iyo para magbigay ka ng kapurihan sa Panginoon. Kung magaling kang tumugtog, gamitin mo yan para sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Dahil po tayo, meron po tayo mga sari-sariling gifts na binigay ang Panginoon. So, kailangan po natin i-discover natin yun para po makapagbigay tayo ng walhati at kapurihan sa Panginoon. And number 4 po, we bring God's glory by telling others about Him. Hindi po nais ng Panginoon ang kanyang pagmamahal ay sisekreto lang. Kailangan po na kapag alam natin ng totoo or alam natin ng katotohanan, i-share po natin sa iba, ibahagi po natin ang pagmamahal ng Panginoon. Isang pribilehiyo po yung tayo ay mag-share ng salita ng Panginoon sa ibang tao. Ipahayag natin ang kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal. At ibahagi po natin ang kaligtasan sa iba, hindi lang yung sasarilinin natin, kung hindi ibahagi natin sa iba kung paano tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipapangaral ko sa inyo. So, kailangan po na ipahayag po natin ang salita ng Panginoon. Huwag po natin sarilinin. Kailangan po ibahagi po natin sa iba. Kung paano po tayo minahal ng Panginoon, i-share din po natin para malaman nila kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil parang ang hirap naman at ang bigat sa kalooban natin. Tayo, pupunta tayo sa langit tapos sila makikita natin. Baka mamaya balang araw, tayo yung sisihin nila. Bakit hindi mo sa akin shinare? Diba? So, kailangan po sabihin po natin at ipangaral po natin ang salita ng Panginoon. At sabihin po natin sa mga kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, at sa mga kakilala natin. What will you live for? Sabi po, ang mamuhay sa kaluwalhatian ng Panginoon hindi po madali. So, maraming pagbabago sa mga priorities natin, yung schedule natin, yung relationship natin, at yung mga bagay-bagay. Mahirap po na talagang mag-i-struggle tayo. Will you live for your own goal, comfortable and treasure?
or you live your life for God's glory, knowing that He has promised eternal reward. Sabi po sa John chapter 12 verse 25 to 26, ang umibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napopuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay mag-ingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino mong tao ay naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako'y naroroon, at doon naman doon ang lingkod ko. Ang sino mang taong naglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, sabi po niya, sino mang taong maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Pangako po ng Panginoon yan. Who are you going to live for yourself or for your God? Mamili po tayo. Kayo sa inyong sarili o sa Panginoon. Huwag na po tayo magdalawang isip. Ang Panginoon po ay nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Ang Panginoon po ang nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ang lahat po ay napinagkaloob ng Panginoon kung pipilitin natin na maglingkod sa Kanya, dahil ang Kanyang pangako sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Yamang pinagkaloob sa atin ng Kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumatawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan. Sa oras pong ito, God is inviting you to live for His glory by fulfilling the purpose He made for you. Isa lang po ang daan para mamuhay tayo na may kabanalan. Ito po yung ilagak natin ang ating sarili sa Panginoon. I-commit po natin ang sarili natin sa Panginoon ng buong buo. Kung hindi ka pa po sigurado sa mga bagay na ito, you need to do is to receive and believe. Tanggapin at maniwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi po sa John chapter 1 verse 12, dadapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanya sa kanyang pangalan. So, tanggapin po natin yung offer ng Panginoon. Una po, maniwala tayo. Believe God loves you and He made you for His purpose. Believe you're not an accident. Believe you were made last forever. Believe God has chosen you to have a relationship with Christ Jesus, who died on the cross for you. Believe that no matter what you've done, God wants to forgive you. Ganun po kabait ang Panginoon. Maniwala po tayo at manampalataya sa Panginoon dahil mahal po tayo ng Panginoon. At may purpose po ang Panginoon kung bakit tayo naririto sa mundo na to. Maniwala po tayo na kahit na po tayo'y makasalanan, kahit na ano po yung ating ginawa, patatawarin po tayo ng Panginoon. Kung tayo po'y magsisisi sa ating mga kasalanan, tanggapin natin ang Panginoon bilang sarili natin tagapagligtas. At maniwala tayo na siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangalawa po, receive Jesus into your life as your Lord and Savior. Receive His forgiveness for your sin. Receive His Spirit, who will give you for the power to fulfill your life purpose. Sabi nga po sa John 3:16, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So, ano po ang ating pipiliin? Ang mabuhay sa kalooban ng Panginoon o sa ating sarili lamang? So, piliin po natin na tayo po'y mamuhay sa kalooban ng Panginoon at tayo po'y magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Marami pong bagay na ginawa ang Panginoon sa atin. Alam po natin yan. Maraming bagay na ginawa ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. At nakita natin kung gaano kadakila ang Panginoon sa ating buhay. So, kung tayo po ay, dapat po tayong magbigay ng kapurihan, ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kung ano po yung meron tayo po ay magbigay ng kapurihan sa Panginoon hanggat tayo may kalakas. Kasi po, habang tayo ay nakapagbibigay ng
habang tayo may lakas, magbigay tayo ng kapurihan sa Panginoon at walhatiin natin ng Panginoon. Mabuhay po tayo sa kalooban ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, dahil ito'y nakapagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. So hopefully po ang bawat isa sa atin ay na-challenge na tayo po ay lumakad na naaayon sa kalooban ng Panginoon at mamuhay po tayo sa kalwalhatian ng Panginoon, dahil ito po ay nakapagbibigay ng kadakilaan at kalwalhatian sa ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita na amin na pag-aralan ngayong gabi ito. Nawa po kami makapagbigay ng kapurihan sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po ang manguna sa aming buhay. Ikaw po ang maging sentro ng aming buhay. Tulungan mo po kami na magampanan ng lahat ng ito, na ikaw ay mabigyan ng kapurihan. Salamat Ama sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa mga bagay na ginawa mo sa bawat isa sa amin, at sa mga bagay na gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon. Tunay nga pong ikaw ang aming pinagpupurihan, niluwalhati Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papurit, pagsamba, pagwalhati Panginoon, sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. So maraming pong salamat sa inyong lahat.